Balik-balita tayo, kasama na natin si Congressman Sammy Pagdilaw ng ACT-CIS. Kong, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa iyo, Congressman Angelo, at ganoon din sa mga tagapakinig ng iyong programa. Opo. Good afternoon po. Narinig nyo na siguro itong laglag bala gang dyan sa NAIA, no? Mukha na yata nakaka-insulto masyado sa sensibility o katalinuhan ng Pilipino itong sindikatong ito, dahil imposible naman from the point of origin ng isang dayuhan, pagdating sa NAIA, meron siyang dalang bala. Tama po yan, ano? Kaya nga po nakakahiya at itong pangyayaring ito ay hindi lamang dito sa ating bansa, no, na ilathala, maging sa social media at kumalat na rin po. Kaya ito nagbibigay na naman ng black eye sa ating bansa tungkol sa mga katiwalian na nangyayari. Eh, lalo na dyan mismo sa airport na kung saan dapat show window yan ang ating bansa sa buong mundo, sapagkat yan po ang unang first point of entry ng ating mga tourist dito po na pumapasok dito sa ating bayan, sa ating bansa. So, dalawang kasong nangyaring ganun, isa ho dun sa isang misyonaryo pa. Kaya kita mo kagad, ano, it becomes very questionable that a missionary can bring in, you know, a 22 caliber bullet. At ang isa pang nangyari, isa-isa hong babae na naka-wheelchair pa. So, this is something that is really worth investigating. At dito nga po sa Kamara, ay maghahain po ako, no, ng resolution para ho maimbestigahan ito, sapagkat dapat ho malaman ang punot dulo nito in aid of legislation, and also more importantly in the exercise of oversight function ng mga nasa ehekutibo na dapat ho may enforce yung ating mga batas, no, the way it should be enforced. Mukhang iba-iba ang ginagawa, no. So kailangan ho matumbok ho natin kung ano nangyayari at bakit ginagawa yan. Hindi, tsaka di ba may batas tayo, Kong, na nagpapataw na ng mabigat na parusa, lalong-lalo na sa mga nasa gobyerno, doon sa mga nagtatanim ng ebidensya. Tama po. Oo. Yan nga po, ano, yan sa batas nung yung bagong batas na ipinasa natin tungkol diyan sa firearms law, no. Isa ho yan doon sa magbibigay nga ng parang circumstance para mas matapataw na penalty doon sa ating mga taong gobyerno na gumagawa yan pagpa-planting yan ng evidence. Kong, may iba pa ako, may isa pang issue. Dito ho sa gagawing recruitment ngayon ng PNP, ang balak ho nila, tanggalin na yung requirement na degree holder o baccalaureate degree graduate ang isang papasok ng PO1. Any reaction po from your end? Opo, yan pong rekomendasyon ng Philippine National Police na tanggalin ho yung kwalifikasyon yan. Para sa isang pwesto, no, yung pinakamababang pwesto, police officer, para ho una, masolusyonan yung kakulangan ng mga nag-a-apply. Kasi ang obserbasyon ng Philippine National Police, every time or every year, dalawang beses ho kasi magkakaroon ng recruitment, hindi ho napupuno yung kanilang quota. At alam niyo naman po, ang isa sa problema natin, kakulangan ng ating mga pulis. So, isa ho yan sa kaparaanan para ho ma-open up ang quota to more recruit applicants. So, isa po yun, ano? At pangalawa, kasi po sa technical working group na sa Committee on Public Order and Safety, kung saan po yung modernization bill at modernization and reorganization bill ng Philippine National Police ay dinideliberate, yun ho ay tinitingnan natin na suportahan, ano. It will also, of course, na provide for employment dito sa mga nagtapos, no, ng K-12, ano, sapagkat that's also an opening to give due course doon ho sa graduate na sa K-12 program, ano. So sa mga tuwid, parang 2 years in college yan, no. So hindi naman po yan magtatapos sa ganun, sapagkat para ka ma-promote to the next higher rank. So parang police officer, which is the basic, the lowest, bago hong rank po yan, bago magiging
Police Officer 1, kinakailangan kong magiging college. You have to pursue yung K-12 mo into a full college degree. No? So, hindi mo magtatapos doon. So, it also gives, an opportunity for those who will be able to qualify for patrol officer na mapopromoto by taking up college. So, yung professionalism issue ay ma-address rin po. No? Pag nasa loob na sila? Opo. Okay. Teka, Kong, may mga report ho kasi na kayo po'y tatakbong senador. Ano ho? Kung sakasakali, anong partido pong kabibilangan nyo o you'll be running independent? Well, sa ngayon po, I'll be running independent. Yung pong sumusuporta sa atin, yung pong party list coalition, composed of about 40 congressmen and as many party list groups, or party list in Congress. So ngayon ho, ganun ang present setup. Although, siyempre, real politics dictates na kinakailangan rin po tayo mag-align dun po sa mga partido. So, that is being pursued right now. So, definitely, you're running for Senate, Congressman Sammy? Opo, Congressman. Dapat palang tawag. Mag-level up po tayo para makatulong rin po tayo doon po sa mataas na kapulungan, lalong-lalo na sa pagsusulong ng yung pangangailangan ng panahon at pangangailangan ng bansa natin is about peace and order and anti-corruption. Kailangan po nating isulong yan. Akala ko nainip kayo dahil ang daming bulakbol dyan habang ang daming dapat gawin. Isa rin sa dahilan. Okay. Anyway, usap po siguro tayo at baka po pwede pumasyal din kayo dito sa studio para mapag-usapan naman natin kung ano pa yung ibang mga agenda po ninyo kung kayo ay pupunta ng Senado. Maraming salamat po, Senator Sammy Pagdilaw. Opo, thank you very much po, Kong. Opo, magandang tanghali. Po kayo. Thank you for your invite. Maraming salamat. Si Congressman Sammy Pagdilaw ng ACT-CIS.